sa pagpaplano ninyo. Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas ng loob para magtayo ng negosyong ito? Sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila eh. Sige, so nakailan silang punta sa iyo? Hindi ko mabilang, Mang Ted, hindi ko mabilang. Marami na, kasi maraming beses. Okay, sige. sila Sige, klaro na po iyon. Klaro na yung pambi na yan na madalas dyan. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nasa ating po linya ngayon si Ma'am Julieta Sablas, ang resort manager po at caretaker ng Captain's Peak Resort. Diyan po nga sa area po ng Chocolate Hills sa Bohol. Magandang umaga po sa inyo ulit, Ma'am. Good morning po. Yes, good morning po, Mang Teddy. Opo. Thank you ha. Madamong salamat, Ma'am. Sige po. So, ngayon po, sabi nga ho ninyo, sarado na po kayo. As in, wala na pong operasyon yung resort. Yes po. Sa ngayon lang po yung mga supporters ko lang po ang kasama ko dito kasi kanina yung mahina po yung connection sa bahay namin. Nandito na po ako sa resto po. Okay, sige. Kanina po na-interview namin si Mr. Pon, yung executive assistant po ng mayor dyan sa lugar ninyo. At ang sinabi ko nga sa kanya ay ano ang basis kung bakit po kinansilahan kayo ng business permit. Yun daw po nga hong wala silang copy actually kung narinig nyo, di ba? Noong temporary closure order. Oo, at they responded because of the news reports na wala kayong ECC at meron pala daw kayong temporary closure order, ma'am. Ano po yung reaksyon doon? Yung po kasi, this is the second time po na may controversial po ang Captain's Peak. Yun ang I wonder why na meron na naman nang dahil po sa sa viral po. Last time, meron po silang ginawa na parang naghingi po ako sa LGU ng parang to fill yung kasi yung barangay road is passing by going to Canmanog from the Libertad Norte going to Canmanog po. And then we are asking the LGU kung pwede paganda namin yung amin na hindi masyadong mataas na kalsada po. From the Libertad, only maybe 500 meters away lang po yung hiningi ko po. Tapos doon po sila kumuha ng yung grava para i-fill up po yun sa kalsada. Yun ang first time na nag-viral kasi meron pong nakapunta dito na hindi umabot po sa inyo yung the free mga nakita nila po yung hindi siguro nagustuhan nila. Yun, nag-viral. Pagkatapos ini-evaluate doon po kami sa proseso like this na lahat ng mga government agency po dito, lahat ng mga SP po. Kanilang nag-order po sila sa pambisa DNR na i-measure po yung mga structures po namin sa Captain's Peak sa loob ng swimming pool. So far wala naman po kaming violation doon. Yun po yung meron pong mga changes na mga kulay na hindi pa namin nagawan ng paraan kasi umuulan. Sige. Sige. Kasi yung mga roofs kasi, di ba makita nyo po na lights po yung mga color po. Ito po yung labag namin na bakit hindi po na i-blend po sa kulay ng Chocolate Hills. Okay. Ayun lang po siya. Sige po. Ma'am Juliet, para ho mas maintindihan namin po ito at nang nakikinig ang sitwasyon ninyo. So, paano kayo nagsimula dito sa pagpaplano ninyo? Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas ng loob para magtayo ng negosyong ito? Meron bang paano po? Opo. Ayong sa simula po, nagtatanong po kami kung saan po kami magsimula. Kumuha po kami ng yung lahat-lahat ng mga requirements kung saan po kami mag-start, saan pong department ng government po. The LGU, yung sinabi po ni Pastor Pon is totoo po yun. The LGU is only the second
to approve the project like this belong to the protected area. Yung mga projects po namin lahat, i-engage po namin sa session ng PAMBI, which is sa PAMBI DNR. 3 beses siguro. Tinatakol nila po yung lahat ng mga structures na dapat naming itayo. Merong approve, meron din inire-reject nila. Like the G-plan, not allowed kasi yung G-plan nasa sa tuktok po. Yung sabi nila, yung property po namin is title already, and then meron pong sa resolution na 20%, pwede po namin yung halimbawa yung 100% po sa Chocolate Hills is meron po sa resolution na yung 20% po pwede po namin, but elevated style po yung merong hagdan lang, ganun lang po. Yes sige, po. Ganito, yung makita ninyo sa slide. Yes ma'am. Sige po. So meaning nag-isip kayo, nagplano kayo, pero ang unang-unang government agency na pinuntahan ninyo at humingi kayo ng requirements ay itong Protected Area Management Board o PAMBI under DENR dyan sa Bohol. Yes tama? Okay. Tama okay. Po. That's all right. Pero, pero sa nabigyan na po kami ng clearance from the PAMBI po, yun lang yung mali po sa akin. Yes, I admitted it. Yung na-state po sa ibaba. We are already approved to the PAMBI to build any structures, but yung lang siguro yung pagkakaintindi ko ba na yung ECC pala talagang ilalabas muna bago po kami mag-operate. The construction is allow. They allow the construction, but we are processing. I-go na namin yung pagpaprocess po ng ECC, pero hindi ko po nagawa. Okay, sige ma'am, ito po yung naintindihan ko ngayon. Opo, ito ngayon ang inyong kinakaharap nga na problema because you operated without the corresponding environmental compliance certificate. Klaro po 'yun. Opo. Yes. Sige. Yun lang po. Opo. Pero yung sa netizen po, yung mga comment nila po na bakit daw ginalaw yung parang 100% po yung mga Bulanos po sila nakikita na po sila, yung mga official din nakita na po nila. Wala namang paglabag po yung mga construction. Siguro ito sinasabi ng DNR sa amin, yun lang kulay po. Yung kulay ng mga structures namin na parang nakadistract po sa scenic view ng Chocolate Hills. Apo. I mean, I think hindi lang po yata ito as in doon sa kulay ng mga bubong, no? Ng inyong mga kiosk ang pinag-uusapan sa environmental compliance certificate. Kaya nga din po. Anyway, ma'am, may sinasabi kayo na sa pagpupunta ninyo sa PAMBI, kayo ba ho ay hinarap nila at binigyan ng listahan ng mga requirements o sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi? Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila busy. Hindi siguro na ganito po kasi yung board members of the board sa PAMBI po, yung DENR is only the secretary. Ang mag-a-approve po yan, yung mga barangay captains of the barangay which is belong to the protected area po. Hindi po lahat ng mga barangay captains na nandyan po sa board na sila pong magpipirma po sa PAMBI clearance po. Tapos yung DENR na PAMBI, they only sit down and then if the board will say that, okay, tomorrow we will get inspection to the Captain's Peak Resort. So with the DENR, with the board po, sir. Pero ma'am, considering po na yung ECC is one of the requirements, no? Ang PAMBI kasi, ay meron silang sarili nilang mga dapat yung ma-accomplish before kayo mabigyan ng go signal o resolution of approval. Yung ECC din, may listahan po iyan. Standard naman din po yan sa bawat ilang lugar na may gagawin po. Sa Minahan, meron din po listahan yan. And sa ease in doing business, klaro yan Hindi dapat pabago-bago. Pagpunta mo doon, bibigyan ka ng listahan. Ito ba ginawa sa inyo ng DENR? O itong ultimo sa ECC na listahan ng requirements? Yung sa PAMBI po, hindi naman gaano parang heavy, parang marami. Ano ba yung ibig sabihin? Mahirap, hindi mahirap. With the ECC compliance po, ang para bang yung requirements nila talagang
Hirap talaga. Talagang Kanino? kahit Kanino papayo yung mahirap? siguro pag Kanino makita yung mga requirements. Kanino ma'am, yung mahirap, talaga. ma'am? Kanino yung mahirap? Yung sa ECC po. Ayun, sa Yung sa isi. Pambi, ano lang yung sa Pambi. Mm. Parang hindi gaano yung heavy kasi yung sa ECC ang yung sa amin hindi kami geodetic, hindi kami mga engineers. Mhm. And then Okay. ito lang po yung sinasabi nila. Okay, you're engaged sa the website and then tingnan niyo po yung mga requirements. Okay. Oh, Sige. I-comply Opo. ninyo po, Opo, i-upload sige. ninyo po. Okay. Ganun lang po. Sige. So, kailan kayo officially nag-start magbukas ng inyong resort? At nung magbukas ba kayo, ano ang hawak niyong permit? Yun lang po, Pambi clearance and then the building permit, the business permit, the DDTI, the BIR. That's it. Opo. Basta yung ECC wala talagang ECC po. Okay. Yun po siguro ang dahilan na naipasira po yung Captain Speaker Resort. Kailan kayo officially nag-open as a commercial resort? Unsay petsa day? Officially 2019 but at the 2022 meron na pong swimming pool. Okay. Kasi unti-unti po yung construction namin, sir, wala pong pera yung may-ari. Yung Opo, kapatid ko, maghanap pa ng pera sa barko. Okay, opo. So 2019 kayo nagbukas as a resort, 2020 nagtayo na kayo ng swimming pool. Yes po. Okay. No, started construction but the opening is 2022 po. Okay, sige. And then, yun na nga po, nag-operate kayo, meron kayong PAMBI Resolution of Approval pero wala pong ECC. Yes po, yun Okay, po ang apo, sige. ang And then, malaking apo. And then, during your operation, nakailang punta dyan ang mga taga-DENR para ho sa kanilang supposed to be inspection o nakailan silang dalaw dyan sa inyo? Magmula nung nagbukas kayo nang wala kayong ECC. Well, the Pambi is they are always roaming around, not every day, but maybe at 1 week they are roaming around because they have an army for the protected area looking around if there is something destroy the hill. Oh, yes, Like yes. that. Opo. Yes, ma'am. Oo nga po. Pero kasi yung DENR, 'di ba? Ma'am, nagpupunta diyan ng mga taga DENR. Do they stay there for leisure in your hotel, in your resort? Yes, Opo. they did. Opo. They are done measuring the structures already. Opo. Did they pay for their stay? Come again, Sir Chappy. Opo. Ma'am, kasi nag-operate ka nang wala kang ECC, pero meron kang PAMBI resolution, no? Okay. So, commercial operation ka na, nagtayo ka ng swimming pool. Opo. Yung kasi dito ho ngayon lumalabas, no, na meron po mga inspection team, ang Sangguniang Panlalawigan, pati raw po itong DENR. So, nagpunta po ba dyan ng mga taga-DENR at nag-inspect at sinabi sa'yo na, oy, Captain Speak, ba't ka nag-o-operate? Wala ka pang ECC. Meron bang ganun pangyayari? O nung sila magpunta dyan, nagstay sila overnight, kumain sila, natulog, and then umuwi nang wala sinasabi sa'yo? Well, that part is maybe they missed it or they missed to ask that part. Only they ask if the structures that we started to construct if it's already the approved already the Pambi. Dali, pwede kayo magbinisaya day, ha? O ako na lang ang magta-translate. Sagutin mo lang yung tanong ko. Oo, kasi nag-operate ka, ang hawak mo lang ay Pambi. Okay. Tapos meron kang business permit, meron kang building permit ka mo, nakakuha ka sa munisipyo, nag-operate ka. Nagtayo ko ng swimming pool, pero wala ka pang ECC na hinihingi sa'yo. So, pinuntahan ka dyan ng mga taga-DENR, di ba? Tama? Yes, sige. So, nagpunta po sila. Okay. Nagpunta po sila, pero tiningnan lang nila kung yung structure na ginawa, kung pasok ba talaga sa project proposal namin. Kasi yung instruction nila, yung project proposal, yun din lahat ang sundin namin. Hindi kami pwedeng magpagawa ng hindi pumasok sa structure sa project proposal po. Kailan sila pumunta diyan at nakailang punta sila? If you remember. Sa imong panghuna-huna ba, sa imong pagtigam nimo, sa pag-aalala mo, ilang beses sila pumunta diyan? Sa
Kung giingon mo, Mang Ted, ang kanang Pambi, they are always roaming around the protected area. Okay. Doon na sila army. Okay. What we call this, the Yeah, people to sige, roaming sige, around. sige. Doon na sila. Sige. Klaro na po iyon. Klaro na yung Pambi na yan na madalas dyan. Kasi nga meron silang protected, meron silang grupo, no? So alam nila na nag-ooperate ka, kumbaga. Kahit na wala kang ICC, they know that you're operating. Yun mismong taga DENR, itong mga taong ito. Pati yung ngayon na inuutusan na na mag-imbestiga diyan, itong pangalan nitong taga DENR na ito. Kukunin ko mamaya. Sige. So nakailan silang punta sa iyo? Hindi ko mabilang, Mang Ted, hindi ko mabilang. Maraming beses. Okay, sige. Opo, maraming beses. Kapag ba sila pumupunta diyan, nag-overnight ba sila diyan? Sila ba ay nagpupunta bilang mga inspektor ng DENR o nagpupunta sila diyan to enjoy your facilities? No, they are not. They are passing by because of their work. Okay. Apo. So, hindi sila pumupunta dyan para naman mag-enjoy sa iyong facilities? Wala po nangyari na ganun. Okay. Very good. Sige. So, sa ngayon ganito. Saan kinuha ng kapatid mo ang puhunan dyan at mga magkano ang nagasta ninyo? Yung kapatid ko po, galing po kami sa probinsya sa Mindanao, hindi po kami taga Bohol. Pagkatapos meron po siyang naisisave na po, kasi single po yung kapatid ko, bumili siya ng lupa na dito po sa Bohol. It will siguro mga almost 6 hectares po na may chocolate hills. Tapos, yun. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman